Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Pwede na ba ako maligo sa dagat, Ate Emma? Tanong ko sa aking nakatatandang kapatid. Bigla siyang tumingin sa akin. Salubong din ang kilay niya. Myla, hindi ka pwedeng maligo. Lalo't wala pa sina mama at papa. Ate, gusto ko na maligo sa dagat. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Tsaka birthday ko naman ngayon. Teka, saan ba sila nagpunta? Meron lang silang binili. Huwag kang mag-alala, parating na rin sila. Hindi naman maipinta ang mukha. Nagdadabog akong naupo. Masama ang loob ko dahil hindi nasunod ang aking gusto. Kontrabida talaga siya kahit kailan. Birthday na birthday ko. I wish to be alone. I wish na magawa kong gusto ko na walang kontrabida sa akin. Walang masama kung mauuna akong maligo. Birthday ko naman ngayon. Napagdesisyonan ng pamilya ko na rito sa beach resort ganapin ang kaarawan ko. 18 years old na ako, kaya dapat hindi na ako pinagbabawalan sa gusto ko. Kaya ko na ang aking sarili, hindi na ako isang paslit. Bigla kong napatingin sa kapatid ko nang makita kong pumasok ito sa loob ng banyo. May nabuong plano sa aking isip. Nagmamadali akong lumabas ng silid at nagtuloy sa dagat upang maligong mag-isa. Napapatalon ako sa tuwa nang tuluyang humalik ang paa ko sa tubig. Napahinto ako nang mapansin kong wala pang naliligo. Pero nagpatuloy ako. Daig ko pa ang nakawala sa hawla. Malaya, walang bawal, lalong walang sermon. Masakit pa naman sa tenga ang bibig ni ate. Parang manok kung pumutak, walang pahinga. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang mamataan ko si Ate Emma. Kasama niya si Mama. Nakatitiyak akong hinahanap nila ako. Lalo at nagpapalinga-linga sila sa paligid. Tiyak na pingot na naman sa tenga ang aabutin ko nito. Hindi na ako nag-isip pa. Mabilis akong lumangoy papunta sa mas malalim para hindi nila ako makita. Pag-angat ng ulo ko sa ibabaw ng tubig ay napansin kong sobrang layo ko na. Hindi ko na rin natatanaw sina Mama at Ate Emma. Sa halip na kabahan, napangiti pa ako nang wala sa oras. Dahil nakatakas ako sa kanila. Ipinagpatuloy ko ang paglangoy. Hindi muna ako babalik. Magpapakapagod ako para pagbalik ko, tutulugan ko sila. Iwas sermon. Bigla kong nakaramdam ng kaba. Sinipat kong muli ang kinaroroonan ni na ate. Paglingon ko naman sa aking likuran, dambuhalang alon ang papalapit sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung lalangoy ba ako pabalik o hahayaan ko na lang na tumama ito sa aking katawan para dalhin ako nito pabalik sa tabing dagat. Lumalaki ang alon na tila higanteng handa akong kainin. Noon ko palang naisipang lumangoy palayo rito. Oh my God! Anong nangyayari? Hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. Hindi maaari. Pinupulikat ako. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko sa sobrang sakit. Bakit ngayon pa nangyari to? Napapikit na lamang ako nang tuluyang humampas sa akin ang malaking alon. Tila nasa loob ako ng malaking aquarium. Hinihila ako palayo. Hanggang sa tuloy-tuloy na akong lumubog sa ilalim ng tubig. Pero nilakasan ko ang aking loob. Sa mga oras na ito, wala akong mahihingian ng tulong. Malabo rin nilang makita ang sitwasyon ko. Iligtas mo po ako. Makikinig na po ako, Diyos ko. Gusto ko pa pong mabuhay. Dalangin ko habang pilit na ikinakampay ang aking mga kamay. Tiniis ko ang sakit dulot ng pulikat. Nakakita ako ng pag-asa nang lubayan ako ng alon. Hindi ako makapaniwala. Natanaw ko sina ate na pabalik-balik na naglalakad sa tabing dagat. Ate! Ma! Ate! Sigaw ko. Nang magsimula akong lumayo, panibagong alon na naman ang nalingunan ko. Mas mabilis kaysa sa una. Hinila ko pa ilalim. Pinilit kong pigilan ang aking paghinga pero sa sobrang pagod, hindi na ako nakakilos pa. Kaunti na lang, susuko na ang katawan ko nang maramdaman kong may humihila sa akin. Hindi ko magawang maimulat ang aking mata sa sobrang pagod. May nagligtas sa akin. May nakakita sa akin.
Huwag kang bibitiw! Huwag kang bibitiw! Paulit-ulit kong narinig. Hindi ako makapagsalita. Nawalan ako ng lakas. Hanggang sa maramdaman kong maraming nakahawak sa akin. Maingay. Maraming tao sa paligid ko pero hindi ko sila maaninag ng buo. Naririnig ko sila pero hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. May umiiyak. May humahagod sa likod ko. Yakap. Naramdaman kong may yumayakap sa akin. Umiiyak. Lalo na nang niyakap ko rin siya ng mahigpit habang inuubo ako. Anak! Si Mama. Tila nanumbalik ang lakas ko. Unti-unti akong huminto sa pag-ubo. Kinusot ang mga mata at napatitig sa bawat taong nasa paligid ko. Marami sila. Maraming naghahangad ng kaligtasan ko kahit napakatigas ng aking ulo. Tuluyan akong naiyak nang maalala ang nahiling bago nagpasyang maligo. Ninais kong mapag-isa para magawa ang lahat ng aking gusto. Umiling ako ng paulit-ulit. Mali. Mali-mali ang hiniling ko. Sorry, Ma. Hindi umimik si Mama. Ate po. Tanong ko nang hindi ko makita si ate. Kapag may nangyari sa ate mo. Bigla kong iniwan ni Mama. Umiiyak siyang tinatawag si Ate Emma. Emma! Emma! Sigaw ni Mama habang nakatanaw sa dagat. Napabangon akong bigla kahit pinipigilan ako ng ilan. Ate Emma! Ate Emma! Malakas na sigaw ko nang mapagtanto ang lahat. Si Ate Emma. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang mahigpit na nakahawak sa akin habang nilalamon ako ng malaking alon kanina. Hindi maaari! Hindi maaari! Sambit ko habang nilalapitan si Mama. Iyak ako ng iyak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari kay ate. Ang katigasan ng ulo ko ang nagpahamak sa akin at huwag naman sanang madamay si ate. Ako na lang sana. Sinasabayan ko ng sigaw si Mama hanggang sa namataan ko ang mga bangkang demotor. Nabuhayan ako ng loob nang masilayan ko si Papa kasama ang ilang lalaki. Nasaan si Emma? Sinalubong ng tanong agad ni Mama si Papa habang papalapit ang bangka. Mabilis na bumaba ng bangka si Papa kasunod ang mga kasama. Agad nilang ibinaba at maingat na binuhat ang katawan ng isang babae papuntang Pampang. Ate! Napatakip ako ng bibig nang makilala ang babaeng pilit binibigyan nila ng first aid. Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Mama. Napaluhod ako sa tabi ni ate. Pisil-pisil ni Mama ang kamay ni ate habang patuloy nilang binibigyan ng paunang lunas. Inaalis ang tubig dagat sa katawan niya. Maputlang maputla na si ate. Walang senyales na nagre-responde ang katawan niya sa ginagawang first aid. Ospital! Dalhin mo na sa ospital si Emma! Pakiusap ni Mama habang pilit na binubuhat si ate. Tumango si Papa at kaagad na binuhat si ate. Walang tigil ang aking pag-iyak habang nakasunod sa kanila. Kaagad na inasikaso sa emergency room si ate. Hindi na kami pinayagan sa loob kaya panay dasal namin habang naghihintay sa resulta. Basang-basa pa ako kaya hindi ko maiwasang manginig sa lamig. Yakap-yakap ko ang sarili habang nakaupo sa isang sulok. Myla! Napatayo ako sa tawag ni Mama. Ma? Hindi ko natapos ang naisabihin nang sinalubong ako ni Mama ng sampal. Nagulantang ako. Sapu-sapu ko ang aking kaliwang pisngi. Huminahon ka. Pakiusap ni Papa kay Mama. Oras na may mangyari sa ate mo, hindi kita mapapatawad! Sigaw ni Mama. Hindi ako makapagsalita. Tanging iyak ang naging tugon ko. Maya-maya pa'y lumabas na ang doktor. Agad na lumapit si Mama. Sa paulit-ulit na pag-iling ng doktor, batid ko na ang resulta. Wala na si ate. Ate! Ate! Iyak ako ng iyak. Ganon din si Mama habang inaalalayan ni Papa. Laglag din ang balikat ni Papa.
Kasalanan ko ang lahat. Kung pwede lang ibalik ang oras ay ginawa ko na. Ngunit huli na. Nangyari na ang dapat mangyari. Sa isang iglap lamang ay maaga akong nawalan ng kapatid dahil sa katigasan ng ulo ko. Nagkatinginan kami ni Mama. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Galit at pagkasuklam ang nababanaag ko sa kanyang mga mata. Matuling lumipas ang araw. 3 buwan na nakararaan magmula nang mawala si ate. 3 buwan na rin akong tinitiis ni Mama na hindi kausapin. Myla, hanggang kailan mo parurusahan ang iyong sarili? Halos 3 buwan na rin na nagdaan simula nang gawin mo ang lumuhod habang papasok ng simbahan. Anas ni Father Arman sa akin. Kulang pa ang 3 buwan, Father. Lalo at hindi ko na maibabalik ang buhay ni ate. Iha, may dahilan ng Diyos kaya nangyari yon. Alam kong hindi mo rin ginusto ang pagkawala niya. Sapat na ang pagpapahirap mo sa iyong sarili. Ipapaalam ko lang sa iyo, lahat ng tao ay mamamatay. Nagkataon lang na nauna ang iyong kapatid. Tanging Panginoon lang ang nakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Hindi ako nagsalita sa tinura ni Father. Muli akong tumingin sa harap ng altar. Para sa akin ay tama lang itong ginagawa ko bilang kaparusahan sa aking kasalanan. Iha, alalahanin mo, Pasko ngayon. Baka ito na ang araw na magkaayos kayo ng mama mo. Magkaayos? Malabo yan, Father. Sabay kaming napalingon ni Father nang lumapit si Mama at magsalita ng mahina. Tanya, alalahanin mo, anak mo pa rin si Myla. Hindi niya kagustuhan na nangyari. Sana lang buksan mo ang isip at puso mo. Paano ko siya muling tatanggapin bilang anak ko kung alam kong siya ang dahilan kung bakit nang wala ang kapatid niya? Hanggang ngayon, hindi ko matanggap ang pagkamatay ng ate niya. Sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, gusto ko na lang siyang maglaho na parang bula. Anak mo ang sinasabihan mong maglaho na. Kahit katitingbay, wala ka ng amor sa kanya. Wala akong anak na suwail. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana'y Tanya! Pigil ni Father. Nasa loob tayo ng simbahan. At kahit nasa labas, hindi tama ang nasa isip mo. Hiram lang ang buhay na meron tayo. Babawiin anumang oras upang ipahiram muli sa iba. May dahilan kung bakit maaga siyang binawi sa atin. May nakalaang lugar at panahon para sa kanya. May hangganan ng lahat. Parang hinihiwa ang puso ko ng matalim na kutsilyo nang malaman ang saloobin ni Mama. Kahit anong paliwanag ni Father, hindi ko man lang nakitaan ng pagbabago si Mama. Mas lalo siyang nagalit sa pagtatanggol ni Father sa akin. Ma, kung nawala ba ako, matutuwa ka na ba? Gusto ko sanang isatinig, pero nanaig ang pananampalataya ko sa Diyos. Kung hindi ko narinig ang sinabi ni Father na sa takdang panahon ay babawiin tayo, posibleng itinanong ko na kay Mama ang nasa isip. Hindi ako papatalo sa bugso ng damdamin. Alam kong bata pa lang ako, pero alam ko rin ang ibig sabihin ng pagsubok. Binigyan niya ako ng panibagong buhay sa pamamagitan ni ate, kaya hindi ko sasayangin ang lahat. Ate, patawad. Gabayan mo ko. Pangako, magpapakabait na ako. Hindi ko pababayaan sina Mama at Papa. Salamat sa ikalawang buhay. Pipi kong dasal, saka tumalikod at lumakad palayo kina Mama. Pagdating naman sa bahay ay agad akong pumasok sa aking silid. Kinuha ko ang bagay na magbibigay lakas sa akin. Mga larawan namin ni ate na magpapaalala ng mga sandaling kasama ko siya. Maayos kong inilagay sa study table ko ang mga yon. Nangangatal pa ko kaya hindi ko sinasadyang nasagi ang baso. Nabasag yun. Kaagad kong niligpit upang hindi maabutan ni Mama. Panibagong sama ng loob ang aking idudulot kapag nagkataon. Aw! Daing ko nang mahiwa ako. Nagdugo ang daliri kong nasugatan. Wag! Sigaw ni Mama habang palapit sa akin kasunod si Papa. Napaawang ang aking labi sa paglapit ni Mama.
Umiiyak siyang niyakap ako ng mahigpit habang hawak-hawak ni Papa ang duguan kong kamay. Agad niya akong binuhat palayo sa mga bubog. Ma, patawad anak. Patawarin mo si Mama sa mga nasabi ko. Maniwala ka, pinagsisisihan ko na sumbatan kita kanina. Huwag mong gawin ito, bunso ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Nilamon lang ng galit si Mama kaya nasabi kong mawala ka na. No, hindi. Hindi ko na makakaya pa kung pati ikaw ay mawawala rin sa akin. Patawarin mo si Mama. Napapikit ako. Ninanamnam ang bawat katagang binibitiwan ni Mama. Parang musika sa aking pandinig. Napapadyak si Mama sa sahig. Gumising ka anak. Nandito kami ni Papa mo. Haplos-haplos niya ang luhaan kong mukha sa muli kong pagmulat. Napayakap ako sa kanya nang maintindihan ang lahat. Marahil akala ni Mama na ginawa ko ang sinabi niya. Nang makita niya akong nasugatan, akala siguro niya'y magpapakamatay ako. I'm sorry, Mama. I'm sorry sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Shh! Tahan na, bunso. Hindi na mauulit to. Aalagaan ka ni Mama. Mahal na mahal ka namin. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si S. Hernaez. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.